verse natin na pag-aaral natin this morning. Sabi sa John chapter 20, verse 1 to 18. Yan. Sabi po sa verse 1, early on the first day of the week, while it was still dark. Sabi sa sabi mo, while it was still dark. While it was still dark. No? Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter, the other disciple, the one Jesus loved, si John the Beloved, and said, they have taken the Lord out of the tomb and we don't know where they have put him. So Peter and the other disciple, si John, started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in on the strips of linen lying there, but did not go in. And Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Ano? Sabi mo sa katabi mo, okay lang minsan hindi maintindihan. Okay lang minsan hindi Ano? maintindihan. Minsan may mga hindi tayo naiintindihan sa mga ginagawa ng Lord. Minsan may hindi tayo naiintindihan sa mga nangyayari sa buhay natin. Okay lang yun. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yun. Okay lang yun. No? Pero as long as we are seeking the Lord, as long as we are seeking answers sa mga questions natin, bibigyan tayo ng sagot ng Lord. No? Now, Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" Sabi ni Mary, "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." Kala ni Mary, may nagnakaw dun sa damit at dun sa katawan ni Jesus. Ano? Pero kung titignan niyo yung buong istorya, kung ninakaw yung katawan, dapat yung linen kasama. Diba, di naman nila iiwan yung linen doon. Kung sino man may magnanakaw, hindi niya iiwan yung nakabalot doon sa katawan ni Jesus. Kasi, babango yun, nakama yun. Ano? So kung ninakaw yung buo. Kasama yung linen. Pero, nung nakita natin kanina sa storya, si Peter at si John, nang tinignan nila yung loob ng libingan, nandun yung linen. Ano? Pero siguro dahil sa nalulungkot si Mary, marami siyang mga iniisip, marami yung mga gulo sa isipan niya, naisip niya, baka may nagnakaw ng katawan ni Jesus. Nasa po nangyari, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. Ano? He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." So, di mo alam, di alam ni Mary, si Jesus na pala yung kausap niya, akala niya gardener. No? Jesus said to her, "Mary," she turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Ano? Nung tinawag yung pangalan niya, diba sabi ko sa inyo na pagkalala natin, ano, diba pagka yung tumatawag sa'yo, kahit hindi mo nakita yung mukha, pero marirecognize mo yung boses kung sino yung tumawag sa'yo. Ano? So, nung tinawag siyang Mary, na-recognize niya, si Jesus yun. No? So, pagtingin niya, si Jesus pala yun. Kaya tawag sagot niya, Rabboni, which means teacher. Jesus said, "Do not call them to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." So, tawag na niya doon sa mga disciples niya, hindi na disciples lang, brothers na. Ano? Kapatid na tayo ni Jesus. Kasi namatay na siya sa cross, nabuhay na siya mabalik, kaya naging kapatid na tayo ni Jesus. Ano? Yung Father ni Jesus, Father na rin natin. Yung God ni Jesus, God na rin natin. Na-restore na yung relationship natin kay God dahil sa ginawa ni Jesus sa cross at sa kanyang pagkabuhay ng magulit. Intindihan natin? No? Mary Magdalene,
went to the disciples with the news, I have seen the Lord. And she told them that he had said these things to her. No? So, every Easter Sunday, every Resurrection Sunday, pinag-uusapan yung resurrection ni Jesus. No? Maraming mga iba-ibang mga kwento, maraming mga ibang explanation, maraming mga iba-ibang mga tinuturo tungkol sa atin, tungkol sa resurrection. So, this Sunday, pag-usapan din natin yung resurrection ni Jesus and titignan natin ano yung meaning nito para sa atin. Ano? So, every year naman, pag-usapan natin ito. So, every year, we will look at different sides ng resurrection ni Jesus. This morning, ang title natin pag-usapan ay While It Was Still Dark. Ayan. Habang madilim pa sa Tagalog. No? While it was still dark. Sabi sa ito, while it was still dark. Ano, habang gabi pa. Ano, yung resurrection ni Jesus ay hindi nagsimula na mayroong drum roll, na nagsisigawan. Ano? Hindi siya glorious. Nagsimula siya ng unexpected way. Hindi maliwanag, hindi nagsisigawan ng mga tao, hindi maliwanag, hindi malinaw kung ano nangyayari sa paligid. Nagsimula yung resurrection ni Jesus habang madilim pa. Tingnan natin. Ano? So, yung sumulat ng Book of John, yung Gospel of John, talagang i-specify niya while it was still dark. Nangyari ito mga pangyayari na to while it was still dark. Pumunta si Mary Magdalene habang madilim pa. Pumunta siya doon sa libingan habang madilim pa. So, yung detail na to ay importante, hindi lang importante yung oras kung kailan siya nangyari, kung ano yung nangyari. Pero ibig sabihin nito, ano yung pag sinabing while it was still dark, ibig sabihin nito yung season na meron sila ng panahon na. Ano? Ano yung sitwasyon nila nung patay si Jesus? At ano yung sitwasyon ng puso natin habang hindi pa natin nakikita kung ano yung ginagawa ni God? Ano? Darkness. Sabi sa tuloy mo, darkness. Ano nararamdaman natin pag tayo nasa darkness? Literal na darkness, physical darkness. Ano nararamdaman niyo? Pagka nasa madilim kayong lugar, wala kayo nakikita ng ilaw. Hindi mo nakikita yung daan mo. Hindi mo nakikita kung saan ka pupunta. Ano? Scared. Natatakot, kinakabahan. Ano pa? Nervyos, no? Nakakatakot yung pag ikaw ay nasa dilim. Diba? Hindi mo alam kung ano yung isipin mo, nalilito ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala kang direction, no? Ang kailangan mo liwanag. Kasi pag meron kang liwanag, makikita mo kung nasang lugar ka, makikita mo kung saan ka pupunta, medyo mawawala yung takot mo, yung nervyos mo. Pero hanggang nandun ka sa dilim, nakakatakot yun. Ano? Hanggang nandun ka sa dilim, nakakalito, nakakatakot, nakakainis, nakaka-prostrate. Ano? So yun yung pag-usapan natin this morning. Ito yung na-experience ng mga disciples ni Mary Magdalene while it was still dark. Ano? Pero makikita natin, doon sa panahon na madilim, may ginagawa si Lord. Sabi sa tulog, may ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord. Ano? So ano nararamdaman natin pag tayo nasa dilim? Una, frustration. Ano? Subukan niyo patayin niyo yung ilaw. Saran niyo yung cortina. Madilim na madilim to. Ano? Walang na-experience natin, isa sa mga na-experience natin pag tayo nasa dilim, napo-prostrate tayo. Naiinis tayo. Di mo alam ano yung gagawin ko. Ano? Si Mary, nandun siya sa labas ng libingan ni Jesus, umiiyak. Ano? Kasi hindi niya alam kung ano nangyari. Ano? Pag tayo nasa darkness, hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Hindi natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Dahil hindi natin alam, hindi natin naiintindihan yung nangyayari sa paligid natin. Diba, isa sa mga reaction natin, napuprostrate tayo, naiiyak na lang tayo. No? And some of us, maybe, nandun sa mga, dumaan tayo sa ganong situation, or dumadaan tayo sa ganong situation, na parang nasa darkness ka. Hindi mo alam kung anong nangyayari, hindi mo maintindihan yung nangyayari, hindi mo alam kung anong gagawin. Dahil hindi mo alam kung anong gagawin, nakakainis, nakaka-prostrate. Ano? So,
So kahit na dumating na yung angels, may nakita na siyang angel, kala niya ordinaryong tao. Hello? Ano? Hindi ko naintindihan, bakit walang sundalo? Bakit nakabukas yung libingan? Bakit may tao sa loob? Bakit may gardener sa paligid? Bakit sila nalilito? Pero may mga tao na parang hindi naman nalilito. Nakita niya may dalawang angel, kala niya tao lang. Yung parang kung malinaw ka mag-isip, kasi si Mary, hindi na siya malinaw mag-isip kasi nga she is in darkness. Ano? Ganun tayo, minsan pag nasa ganun alam yung nangyayari sa paligid, hindi tayo malinaw mag-isip. Pero kung malinaw ko mag-isip, maisip ko, bakit may uukot dalawang tao dun sa libigan? Di ba? Wala matambay doon. So, kala lang niya, mayroong tumatambay doon. Ano, kasi frustrated siya, hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Tapos habang umiiyak siya, iniisip niya, ang focus niya, may kumuha kay Jesus. May kumuha sa katawan ni Jesus. Ano? Nandun na si Jesus sa likod niya, hindi pa niya na-realize. Kala niya gardener. No? So, ganyan ang nangyayari sa atin pagka tayo ay nasa darkness. We become frustrated. Ano? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa paligid natin. May mga times, when we are in darkness, may mga ginagawa si Lord na beyond our expectation. Sabi sa mga expectation. Expectation. Bakit hindi niya nakilala si Jesus? Bakit hindi niya nakilala yung mga angel? Bakit hindi niya naiintindihan yung nangyayari sa paligid niya? Kasi meron siyang mga expectations. Ano? So minsan, yung darkness ginagamit ng Lord para masapin yung expectations natin, para mag-think out of the box tayo. Ano? Kaya tayo na po frustrate kasi meron tayong mga ina-expect. Ina-expect ni Mary, pupunta siya dun sa libingan, madilim pa, pagpunta niya sa libingan, may sundalo dapat doon, nakasara dapat yung libingan. Ano? Siguro, mabubuksan niya yung libingan doon sa sundalo, tapos bubuhusan niya siguro ng pabango yung katawan ni Jesus. Meron siya mga ganang expectation, kaya lang, nasira yung expectation. Ano? Pag may mga nangyayari sa paligid natin na hindi natin na-expect, doon tayo na frustrate. No? Sino sa inyo nag-expect na tataas yung presyo ng gasolina? Sino sa inyo nag-expect na magkakagera sa Iran? Diba? Wala sa expectations natin yun. May mga nangyayari, madalas, maraming mga pangit na nangyayari sa buhay natin na hindi mo ina-expect. Tama? Ano? Pero, ako, I have proven time and time again na kahit may mga nangyayari hindi ko ina-expect, may magandang ginagawa sa akin. Ano? Nahanap niya yung ang pupuntahan niya, patay na Jesus. Ang pupuntahan niya, nakasarang libingan. Ang pupuntahan niya ay patay na katawan. Pero, out of her expectations, ang nakita niya, bukas yung libingan, walang katawan. Ano? Ano nangyari? Bakit ganito yung pangyayari? Nasaan yung katawan ni Jesus? Bakit bukas yung libingan? Bakit walang nagbabantay? Bakit walang mga sundalo? Ano? Dahil doon, naiiyak na lang siya. Ano? Ganun yung pakiramdam natin kapag ka po nasa dilim tayo. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Bakit gano'n? May mga moments na hindi natin naiintindihan anong ginagawa ng Lord. May ginagawa pa si Lord. Ano? Bakit ganito yung life ko? Bakit ganito yung nangyayari sa situation ko? Bakit ganito yung nangyayari sa family ko? Nasaan si Lord? Anong ginagawa ng Lord? Ano? No-overwhelm tayo ng mga damdamin natin. Ang daming gumugulo sa isipan natin. Ang daming questions. Ano? And nagkakaroon tayo ng mga takot. Anong mangyayari sa future ko? Paano na ako? Paano na yung family ko? Paano na yung situation ko? Paano na yung... ano na mangyayari sa akin? Ang daming fears. Paano na mangyayari sa atin 1 month from now, 1 year from now? Paano kung hindi na bumaba yung gasolina? Paano kung mas marami pa ang mga gera na mangyari? Paano pag mataasan yung mga bilihin? Paano kung magkaubusan ng mga paninda? Paano kung ang dami natin iniisip, ang dami natin questions? Nakakatakot talaga pag hindi natin naintindihan yung nangyayari. Ano? Pero itong mga ganitong moments of frustration, moments of darkness, kailangan ito maintindihan, may ginagawa si Lord.
Sabi sa tabi ko, may ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord. Ano? Hindi lang natin naiintindihan, hindi lang natin nakikita, hindi natin alam, pero I'm sure tayo, may ginagawa si Lord. Ano? At yung ginagawa niya, maaaring hindi mo ina-expect, maaaring hindi mo inaasahan, maaaring wala dun sa nai-imagine mo, pero sure may ginagawa si Lord. Ano? May mga times, yun nga, sabi ko nga, yung nangyayari sa paligid natin, hindi natin ina-expect. Yung ginagawa ng Lord, ganoon din, hindi natin ina-expect. Pero sure, may magandang ginagawa si Lord. Sabi sa tabi mo, may magandang ginagawa si Lord. May magandang ginagawa si Lord. No? So, napuprustrate tayo kasi nga, hindi natin naiintindihan yung nangyayari, hindi natin, yung ginagawa ng Lord, iba doon sa ina-expect natin. Ano? So, ang iniisip natin, Lord, hindi dapat ganito. Diba? Lord, kung mahal mo ako, bakit ganito nangyayari? Lord, kung totoo ka, bakit ganito nangyayari? Kasi meron tayong mga expectations eh. Sasabihin, Lord, dapat hindi ganito. Kung mahal mo ako, dapat maayos yung family ko. Kung mahal mo ako, dapat maayos yung buhay ko. Kung mahal mo ako, dapat wala akong problema. Kung mahal mo ako, dapat wala akong sakit. Pero ngayon, may problema ako, may sakit ako. May ganito nangyayari sa situation. Bakit, Lord? Ano? So may mga ganito tayong isa, hindi po ito yung, Lord, hindi ito yung hinihingi ko. Hindi yung pinag-pray ko. Hindi ito yung ina-expect ko. No, pray ako ng pray sa'yo, hingi ako ng hingi sa'yo, pero wala namang mangyayari. Ganyan yung mga nasa isipan natin pagka we are in darkness. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari, hindi nangyayari yung mga in-expect natin, ang dami natin tanong, ang dami natin questions, napoprustrate tayo, nainis tayo, di-disappoint tayo. Ano? Eh, totoo naman, mahirap talaga pag nasa darkness. Mahirap, nandun ka sa ganung situation na nasa darkness ka. Pero, kailangan natin matutunan, during these times of darkness, God is working. God is moving. Ano? Ito yung na-experience ng mga disciples. Kung kayo yung, lagay natin yung sarili natin doon sa situation ng mga disciples. May dumating na isang tao, nagtuturo ng Word of God. Gumagawa ng mga himala. Sabi nung nagtuturo na to, come and follow me. Come and follow me and I will make you fishers of men. Sumunod ka naman. Nakita mo yung mga ginawa niya. Pinadami niya tinapay, pinahinto niya yung ulan, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay. Ano? Nagtuturo na ng mga tinuturo. Sumunod ka, nag-follow ka. Kaya lang, one day, nahuli. Ano? Tapos hindi lang siya nahuli, pinako sa krus. Pinarsahan, binugbog. Tapos, hindi mo lang nakita pinako sa krus, namatay. Ano? Ano nangyayari? Sumunod ako sa taong ito, naniwala ako sa kanya na anak siya ng Diyos, naniwala ako na siya may tagapagligtas, naniwala ako na siya yung shepherd. Ano? Siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay, pero nahuli. Napatay. Pinako sa krus, binugbog. Tapos namatay. Tapos nilibing. Paano na tayo? Ano ang gagawin natin? Ano? And, nung araw na to, third day na. Sabi mo, third day. Third day. Third day, hindi 3 days. Ano? Ang sabi ng Bible, kailangan ko natin maintindihan, ang sabi ng Bible, third day. Hindi po 3 days. Kaya po, Sunday. Friday siya namatay, Sunday na buhay. Third day. Kasi po ang bilang ng mga Hudyo, ang first day, Friday, second day, Saturday, third day, Sunday. So sabi ni Jesus, wasakin niyo yung templo, on the third day, bubuhay ko ulit. On the third day, nabuhay si Jesus. So hindi 3 days hindi 3 days ang bilang. Third day. Ano? So Friday namatay, Sunday nabuhay. First day, Friday, Saturday, second day, third day, Sunday. Kaya Sunday morning siya nabuhay. Ano? So kailangan malinaw sa atin yan. Minsan nakakalito yun. Kailangan ba 3 days? Pero bakit kung 3 days yun, dapat Saturday, Sunday. Monday ba dapat? Ano? Pero third day, tapos sa simula ng bilang ay Friday.
Ano? So, natatakot yung mga disciples, inisip nila, ano mangyayari sa atin? Iniwan natin yung pangingisda, balik na tayo sa pangingisda. Ano? Iniwan natin yung trabaho natin, sumunod tayo kay Jesus, patay na si Jesus, balik na tayo sa dati natin trabaho. Ano? Tapos, bilang yun, natatakot sila, baka patayin din sila, baka huliin din sila. So, ganun kagulo yung isipan nila, ganun kagulo yung situation nila, darkness din sila. Kagaya ng mga nangyayari sa life natin ngayon. Sa panahon namin ngayon, we are in darkness. Hindi tayo alam anong ginagawa ng Lord. Pero sure na may ginagawa sa Lord. During this time, while it was still dark, no? Imagine the situation, tulog yung mga tao. Alam nila patay si Jesus. Na-expect mo pag pumunta ka dito, ang makikita mo, sarado yung libingan, may patay na katawan sa loob. Pero habang tulog yung mga tao, while it was still dark, habang madilim ang paligid, nabuhay na si Jesus. Sabi sa akin, buhay si Jesus. Buhay si Jesus. While it was darkness, while we are sleeping, may ginawa ang Lord. Tulog tayo lahat, pero may ginagawa ang Lord. Tulog lahat ng mga tao, pero kumikilos si Lord. Ano? So during times of darkness, during times na napuprostrate tayo, during times na may mga nangyayaring hindi natin na-expect, may ginagawa sa Lord. Sabi sa tulong, may ginagawa sa Lord. May ginagawa sa Lord. Ano? Maring hindi mo nakikita, maring hindi mo na-expect, pero may ginagawa sa Lord. Ano? Kala natin madilim, kala natin walang nangyayari, kala natin tahimik, pero may ginawa na sa Lord. Buhay na si Jesus. Binuksan na yung libingan. Ano? Out of our expectations, may ginawa si God na maganda. Ano? So God's plans are greater than our expectations. Gasod mo sa tabi mo? 1, 2, 3, go! God's plans are greater than our expectations. Yung plano ng Lord, mas higit pa doon sa ine-expect natin. Ano? May mga gusto tayong mangyari. Amen? Ano? May mga pinagpe-pray tayo na magaganda naman. Yung gusto natin mangyari, maganda. Yung pinagpe-pray natin, maganda. Pero, tandaan mo, ano? Yung ginagawa ng Lord, mas higit pa sa nai-imagine. Yung ginagawa ng Lord, mas mataas pa sa ine-expect mo. Mas maganda pa sa iniisip mong maganda. Kaya say amen. Amen. Napalapakan natin si Lord. No? Yung ginagawa ng Lord, higit pa sa ine-expect mo. So, maaaring ma-disappoint ka kasi hindi nangyayari yung gusto mo. Maaaring ma-disappoint ka, ma-frustrate ka kasi hindi yun yung na-expect mo. Pero believe na yung ginagawa ng Lord, mas mataas pa, mas higit pa, mas maganda pa sa ine-expect natin. Ano? Hindi mo kailangan bumalik na sa dati mong buhay, kagaya ng mga disciples. Hindi mo kailangan ma-frustrate. Hindi mo kailangan mawala ng pag-asa kasi may ginagawa si Lord at may ginawa sa Lord. Kahit hindi natin naiintindihan, God is working, God is moving, God is executing His plans for us. Kaya say amen. Amen. No? Si Mary, gusto lang niya umiyak, gusto niya puntahan yung patay na katawan ni Jesus para iiyak siya doon. Papabanguhin niya yung katawan ni Jesus, pero hindi niya na-expect yung Jesus na patay, wala na. Ang makikita niya, Jesus na buhay. Ano? Ang pinanghahawakan niya, yung past, yung nakaraan. Wala na yung master ko, wala na yung teacher ko, patay na siya. Ano? Pero hindi niya alam, hindi, buhay pa. Andyan pa yung teacher, andyan pa yung master mo, buhay. Ano? Binuhay ng Panginoon. Hindi lang siya nakatiling patay, ano? Pero pinapakita sa atin sa Lord na bagong reality. No? Huwag tayo mag-dwell dun sa past natin. Doon sa ginagawa ng Lord, may bago siyang ipapalala sa atin. At yung bago na yun, mas maganda. Sabi sa Lord, mas maganda. Mas maganda. Ano? Minsan iniisip natin, wala si Lord, hindi ako mahal ng Lord, walang pakialam sa akin si Lord, hindi ako tinatulungan ng Lord, walang nangyayari sa buhay ko walang kwenta, ang buhay ko walang silbi, hindi ako pinapansin ng Lord, hindi dinidin ng Lord yung prayer ko,
Isa ganun yung iniisip natin when we are in darkness. Pero, God is doing something different. Ano? Hindi lang different, God is doing something better for us. Better than what we are expecting, better than what we are imagining. Sabi sa tabi mo, better. Better. Ano? Kaya yung promise natin ng Lord this year, kahit mataas ang gasolina, kahit may gera, better year, better life. Ano? Sabi mo sa tabi mo, better year, Better year. Better life. Better life. ano? Naniniwala ba kayo doon? Yes. No? Better year, better life. Kahit ang maguloy na mayroon sa paligid natin, we will experience a better year and a better life. Pangalawa, pag tayo na sa dilim, na-experience natin, nararamdaman natin confusion. Nalilito tayo. Ano? Kailan mo yung natabi mo, mukha ba nalilito? Diba? Minsan, pag nasa dilim ka, nakakalito talaga yun. Ano? Di mo lang kung saan pupunta, magpa-forward ba ako, babalik ba ako, kakaliwa ba ako, kanan ba ako, or kahit gumalaw ka, saan ba ako nagpupunta? Hindi mo nakikita eh. Ako ba yung padiretso ba ako, saan ba ako napupunta, or baka nag-iikot-ikot na lang ako? Ano? Ganun nangyayari pag when we are in darkness, nakakalito. Ano? So, pumunta si Mary doon sa libingan, nakita niya, nabuksan na yung libingan, nausog na yung bato, tapos inisip niya, dahil sa kanyang pagkalito, may nagnakaw. Ano? May nagnakaw ng katawan ni Jesus. Kala niya, tapos nasabihin na sa mga angel, wala na yung katawan ni Jesus, may nagnakaw. Kala niya sa mga tao sa paligid niya, gardener, nasa pa yung katawan ni Jesus, ibalik mo sa akin. Babalik ko sa libingan. Ano? Nakakalito. So, yung pagkalito natin, minsan, pag tayo ay nalilito, iniisip natin, tinatry natin i-interpret yung nangyayari with our human understanding. Ano? Pinipilit natin i-intindihin yung situation doon sa kung paano tayo mag-isip. Ano? Nakasiguro, kaya ganito pa rin yung life ko kasi hindi ako pinapakinggan ng Lord. Siguro kasi kaya ako ganito kasi hindi ako mahal ng Lord. Siguro kaya ganito yung situation ko kasi walang pakialam sa akin si Lord. No? Kasi tinatry natin i-interpret yung situation natin doon sa isipan natin, sa understanding natin. Ano? Tinatry natin ilagay yung sarili natin doon sa yung kung paano tayo mag-isip na siguro ay walang ginagawa si Lord. Ano? So si Mary, ganun siya mag-isip. Siguro may nagnakaw doon sa... Kasi nga, hindi niya na-expect may nagnakaw ng katawan ni Jesus. Ano? Pero hindi niya alam. Kaya wala doon, kasi nabuhay na. Ano? Binuhay na siya ni God. So minsan tayo, pag kumikilos si God doon sa mga ways na hindi natin na-expect, nalilito tayo. Nami-misinterpret natin yung nangyayari. Kasi galit sa akin si Lord. Kasi may kasalanan akong ginawa. Kasi hindi ako mahal ng Lord. Kaya hindi niya ako pinapakinggan. Hindi na dinigdig yung prayer ko kasi masamang tao ako. Hindi ako deserving. Ano? Hindi ako love ng Lord. Pinalikuran ako ng Lord. Ano? Ang iniisip natin, instead na magtagumpay tayo, instead na mahal tayo ng Diyos, hindi ako mahal ng Diyos. Instead na sinasamahan ako ng Diyos, iniisip natin, iniwan ako ng Diyos. Ano? Instead na iniisip natin, magkakaroon ako ng breakthrough, magkakaroon ako ng victory, iniisip natin, hindi, talo na ako. Walang kwenta ako, walang silbi, walang mangyayari maganda sa life ko. Ano? Kaya tayo mag-isip. Yung mga disciples, nalilito sila. Kasi nga, naniwala sila kay Jesus, siya yung Savior, siya yung Messiah, siya yung Lord. Sinundan nila, naging master nila, pero nahuli, pinarusahan, binugbog, sinugat-sugatan, pinako sa krus, tapos namatay. O ikaw yun. No? Ilagay natin yung sarili natin sa mga disciples. Kung tayo yun, ano isipin mo? Ano na yun? Na hindi siya totoong Savior. Hindi siya totoong Messiah kasi namatay eh. Ano? Maghihintay na naman tayo ng another Messiah. Another Savior na ipapadala. Kasi nga, yung pinakala namin Messiah, kala namin Savior, patay. Nahuli, pinatay. Ano?
Yung sinundan nating tao, kala natin totoong teacher, fake teacher pala. Ano? Patay eh. So lahat ng sinabi niya, lahat ng claim niya, lahat ng tinuro niya, hindi totoo. Namatay eh. Sabi niya, siya yung son of God. Sabi niya, siya yung shepherd. Sabi niya, siya yung savior. Eh, patay na siya ngayon. Eh, sabi ng mga tao, nung nandun siya sa cross, kung talagang ikaw yung savior, kung talagang ikaw yung son of God, bumaba ka dyan. Maniniwala kami sa'yo. Eh, hindi bumaba. Nalagutan ng hininga, namatay. Ano? Anong patunay na siya yung anak ng Diyos, siya yung savior? Wala na. Kawawa na tayo. Diba? Inubos lang nila yung panahon nila, yung oras nila, yung energy nila, na sumunod sa isang tao na mamamatay din pala. Diba? Nakakalito yun. Tapos, di patay na. Lumipas na yung isang araw, patay na. Ano gagawin natin? Diba? Tayo naman yung muhulihin, tayo naman yung papatayin. Ano na gagawin natin? Saan tayo pupunta ngayon? Ano? Tapos pangalawang gabi na ulit. Ano na? Dalawang gabi ng patay si Jesus. So, paano gagawin natin? Nakakalito, no? Diba? Hindi mo alam paano gagawin mo. Pero, sabi sa tabi mo, Jesus is real. Jesus is alive. Jesus is alive. No? Kaya siya nabuhay na mag-ulit, kailangan yung resurrection. Sabi sa tabi mo, si Jesus ay na-resurrect. Jesus ay na-resurrect. Yung mga buhay si Jesus Christ, ano? Pinatunayan na siya talaga yung Savior. Nung nabuhay si Jesus Christ, pinatunayan na siya talaga yung Son of God. Lahat ng sinabi niya, totoo. Lahat ng tinuro niya, totoo. Lahat ng miracles niya, totoo. Ano? Lahat ng ginawa niya, lahat ng claims niya tungkol sa sarili niya, totoo. So, doon sa tabi mo, totoo. Totoo. Yung resurrection ni Jesus, yun yung nag-solidify, yun yung parang glue. Yun yung parang nag-consolidate, nagdikit-dikit ng lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus Christ. Even yung kanyang death sa cross, nagkaroon ng power yung kamatayan sa cross dahil sa kanyang resurrection. Naintindihan natin? Ano? So 1 Corinthians chapter 15, verse 17 to 18, sabi niya, basahin natin, 1, 2, 3, sabay-sabay, go! And if Christ has not been raised, Your faith is futile. No? You are still in your sins. And those who call And fallen asleep in Christ are lost. lost. Ano? Kung hindi nabuhay na pagmuli si Jesus, kung hindi siya na-resurrect, mananatili tayo sa kasalanan natin. Bali wala yung faith natin. Ano? Kung hindi na-resurrect si Jesus, makinig tayo, no? Kung hindi na-resurrect si Jesus, yung pagkamatay niya sa cross, ordinary lang. Yung meaning ng cross, ganun pa rin. Diba? Ano meaning ng cross? Punishment. Ano? Kasi criminal. Masama yung taong namatay doon. Meaning ng cross, sumpa. Ang meaning ng cross ay defeat. Ano? Ang meaning ng cross, kahihiyan. Kasi criminal yun eh. Yung pinatay doon. Same pa rin yung meaning ng cross kung hindi na-resurrect si Jesus. Ano? Yung dugo na binuhos niya, ordinary yung dugo lang yun. Nakuha natin? Ordinary dugo lang, hindi yung special na blood, hindi yung powerful na blood. Kasi kung hindi siya nasa resurrect, ordinary yung tao lang si Jesus, yung dugo niya ordinary lang din. Ano? Hindi mababayaran yung kasalanan natin. Hindi mapapatawad yung kasalanan natin. Hindi tayo malilinis sa kasalanan. Hindi tayo gagaling sa mga sakit natin. Hindi ma-restore yung relationship natin sa Lord. Kung hindi nabuhay si Jesus. Naintindihan natin? So, importante yung death ni Jesus. Importante yung nabuhos yung kanyang dugo. Importante yung kanyang suffering. Pero kung walang resurrection, mababaliwala lahat. Kaya, ang sineselebrate natin, ang gospel natin, hindi lang yung death ni Jesus, hindi lang yung birth niya, sineselebrate natin yung resurrection. Kasi ang nagsosolidify nung nagbibigay ng importance, ng meaning dun sa kanyang birth, sa kanyang death,
yung resurrection. Yun yung patunay na anak siya ng Diyos. Yun yung patunay na nagtagumpay tayo. Ano? Ganun ka-importante yung resurrection. Kaya, dati, before, ang sineselebrate ng mga tao, Sabado. Sabat. Ano? Seventh day, yung Sabado. Yung sineselebrate nila, mag-worship sila pag Sabat, mag-worship sila pag Sabado. Pero nung na-resurrect si Jesus, kailan siya na-resurrect? Sunday, third day. Ano? Kaya naging Sunday yung worship natin. Kasi, hindi na Sabado, ang sineselebrate na natin every Sunday, yung Resurrection Sunday. Dahil na-resurrect si Jesus ng Sunday, naging worship na natin, gathering na natin every Sunday na. No? Ganun ka-importante yung resurrection ni Jesus Christ. Ito sineselebrate ng mga early Christians ka, every first day of the week sila nag-meet. Every first of the week sila nag-aaral ng Word of God, nag-worship sa Lord. First day of the week. Kaya naging Sunday na tayo ngayon. Hindi na Sabado. Ano, pag Sabado pa rin, Sabadista. Diba? Pag Sabado ka pa rin, pag tayo mga Sabadista, naniniwala sila kay Jesus. Ano? Kaya lang, Sabado pa rin sila. Tayo, linggo na tayo. Kasi first day of the week, nabuhay si Jesus. Ano? So, ganun ka-importante yung resurrection ni Jesus. Pinapatunayan ng kanyang resurrection na siya talaga yung totoong Savior. Siya talaga yung totoong teacher. Siya talaga yung totoong Son of God. Ano? Sabi sa tabi mo, buhay si Jesus. Buhay si Jesus. Ano? God is still working even when we don't see it. Nag-work si Lord kahit hindi natin nakikita. Kahit na nakakalito, hindi mo naiintindihan, hindi na sasagot yung mga tanong natin, pero still, you have to believe God is still working. Sabi sa tabi mo, God is still working. God is still working. No? May ginagawa ang Lord, kumikilos ang Lord. Kahit mukhang madilim, nakakalito, tulog tayo, di natin alam ang nangyayari, di natin alam kung ano nangyayari sa paligid. Pero, marirealize na lang natin, eventually, habang kumanta rin panahon, marirealize natin, may ginagawa sa Lord at may ginawa ang Lord. Kaya sa amen. Amen. No? Ngayon, parang may gera, ang taas ng bilihin, ang taas ng gasolina, pero we have to believe may ginagawa sa Lord. God is still in control. Ginagawa niya yung plano niya. Ano? Mukhang ending na, mukhang wala na, mukhang katapusan na, talo na, patay na. Ano? Maaaring ganun yung sa tingin natin, pero hindi, bagong simulan. Ano? Buhay! Buhay si Jesus. May ginawa ang Lord. May miracle lang ginawa si God. Merong pinaranas ng Lord yung kanyang kapangyarihan. May nakita ni God yung kanyang pagiging Diyos. Ano? Kala natin tapos na, talo na tayo. Pero hindi pa pala. Sabi sa tabi mo, hindi ka pa talo. Hindi ka pa talo. Ano? Mananalo tayo dahil kasama natin ang Lord. Amen? Amen. Ano? Kaya din alam, ito na yung greatest miracle sa history. Kala mo talo na. Kala nila talo na. Kala nila patay na si Jesus. Kala nila sarado pa rin yung libingan. Nandun yung katawan ni Jesus. Pero greatest miracle in the history of mankind yung ginawa ng Panginoon. Ano? So, hindi mo alam. Maring nalilito ko ngayon, pero hindi mo alam, paparating na yung sagot ng Lord. Ano? May ginagawa ng Lord. Kaya say amen. Amen. No? Minsan ako, meron akong Shopee. Ano? Hindi nag-update. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa in-order ko, ano na nangyayari sa pinadeliver ko, walang update na nangyayari. Pero hindi mo alam, maya-maya ilang oras na lang, papunta na yung deliver. Ano? Kala mo, nalilito ka, hindi mo alam ano nangyayari, pero hindi mo alam, paparating na yung sagot ng Lord. Sabi sa tayo, paparating na. Paparating na. Ano? So, pangatlong experience natin, pag tayo nasa dilim, fear. Yan, sabi natin kanina, nakakatakot. Ano? Patay si Jesus, uncertain yung future, di mo alam kung ano susunod na mangyayari. Ano? Lahat ng pinaniwala ng mga disciples, wala na. Ano? Lahat ng pinaniwala ng mga disciples, patay na. No? Tapos, natatakot
sila kasi baka tayo naman yung hulihin. Baka tayo naman yung patayin. Kasi sumunod tayo yung leader mo nga namatay. Teacher mo namatay, master mo pinatay, kaya ikaw na susunod ka na. Di ba? Ano? So natatakot sila. So pag tayo po ay nasa dilim, nangingibabaw talaga takot. Ano? Nalilito tayo, feeling mo mag-isa ka. Di ba? Sino sa inyo pag may problema, feeling mo mag-isa? Di ba? Kaya maraming nagpapakamatay, maraming nagpapatiwakan. Kasi yung sobrang tindi ng bigat ng problema, yung ang nangibabaw sa kanilang isipan, mag-isa lang ako. Walang nagmamahal sa akin, walang may pakialam sa buhay ko, kunin ko na lang yung buhay ko. Kasi kahit pag okay mamatay, walang maghahanap sa akin, walang makakamiss sa akin. Kasi wala naman nakikialam sa akin. Ano? Sabi sa tabi mo, kumusta ka? Kumusta ka? Ano? May pakialam ako sa iyo. No? Kala nila ending na. So, pag nasa dilim tayo, you feel isolated, you feel alone, uncertain yung mga nangyayari sa paligid, and you feel powerless. Diba? Ano magagawa natin? Mapipigilan ba natin yung gera? Diba? Mapipigilan mo ba yung pagtaas ng presyo ng gasolina? Powerless, parang isip natin, wala tayong magagawa. Tanggapin na lang natin yung sitwasyon. Tanggapin na lang natin na ganito ang buhay ko. Walang silbi, walang kwenta. Diba? Tanggapin ko na lang na hindi ako mahal ng Diyos, hindi ako pinapakinggan ng Diyos, hindi sinasagot ng Diyos yung prayer ko. Tanggapin ko na lang kasi nga, powerless. No? Ganyan yung experience natin when we are in darkness. Pero tandaan natin, God's plan will always prevail. Sabi sa tanong mo, God's plan will always prevail. Always No? God is in control. Kahit may gera, kahit mahal ang presyo ng gasolina, God is in control. Ano? Kontrolado ng Diyos yung lahat ng nangyari sa paligid natin. Alam niyo yung kanyang ginagawa. Tayo, maaaring hindi natin maintindihan, bakit inaalaw ng Lord yung gera? Bakit inaalaw ng Lord na naghihirap ang mga tao? Bakit inaalaw ng Lord na sa gitna ng panahon na to may mga corrupt pa rin? Bakit inaalaw ng Lord na mayroon tayong mga leaders na walang silbi, walang kwenta, tapos nagnanakaw pa? Bakit inaalaw ng Lord? Ano? Bakit inaalaw ng Lord na mangyari yung mga ganitong problema sa life ko? Pero maniwala tayo, God is in control. Alam niya yung ginagawa. At meron siyang magandang ginagawa. Kaya sa amen. Amen. Ano? Kala nila, iniwan na sila ng Diyos. Minsan, kala din tayo mag-isip. Kala nila, iniwan na tayo ng Lord. Binabayaan na tayo ng Lord. Kala nila, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Ano? Pero, buhay si Jesus. Sabi sa akin mo, buhay si Jesus. Buhay si Jesus. No? Nabuhay si Jesus, hindi sila iniwan ni Jesus. Sabi sa akin mo, hindi ka iniiwan ng Lord. Hindi ka iniiwan ng Lord. No? Binalikan sila ni Jesus, buhay si Jesus, tapos sabi sa kanila ni Jesus, go and make disciples. Ano? Inisip nila, babalik na lang tayo sa pangingisdahan, balik na lang tayo sa dati natin trabaho, yan na lang anong gagawin natin. Pero sabi ng Lord, hindi kayo babalik sa dati niyong buhay. Go and make disciples. Bago umakyat si Jesus sa langit, inutusan sila. Sabi sa kanila ni Jesus, babalik uli ako. Sabi sa tanong, babalik uli si Jesus. Babalik si Jesus. No? Babalik si Jesus, establish yung kanyang kingdom, lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, aayusin ng Lord. Ano? Naniniwala ka ba na? No? Mangyayari yung plano ng Lord. Yung plano ng Lord, yun pa rin ang mangyayari sa dulo. Kasi nga, He is in control. Ano? Revelation chapter, so, pag tayo nasa kadiliman, we feel frustration, confusion, and fear. Pero sabi mo sa tabi mo, buhay si Jesus. Buhay si Jesus. Now, Revelation chapter 7, verse 15. Yan. Revelation chapter 7, verse 15. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Therefore they are before the throne of God and Serve serve Him Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will shelter them with His presence. No, sabi sa Revelation, sa pagdating ng dulo, sa tayo pupunta
pupunta tayo sa kingdom ng Panginoon, nandito tayo sa harap ng presence ni God, ano? Nakaupo siya sa kanyang trono, anong gagawin natin? We will serve Him day and night sa presence niya. Ano? Sino sa inyo gusto mag-serve sa Lord? Kasya kamay. Ano? Magsaserve tayo sa Lord, mag-worship tayo sa Lord, umaga at gabi sa presence ng Panginoon, forever and ever. Ano? Hindi lang dito sa earth, sa kingdom ng Panginoon, magsaserve tayo sa Kanya. No? Lahat ng mga naniwala kay Jesus, lahat ng sinuko yung life kay Jesus Christ, babalikan tayo ni Jesus, susundayin tayo ni Jesus, at magsaserve tayo sa Kanya. No? Ano pa yung sabi niyan? Never again. Will they hunger? Sabi mo, never again. Never again. No? Never again will they hunger. Ano pa yung sunod? 1, 2, 3, go! Never again will they They thirst. Ano pa? The sun will not beat down on them, Nor nor any any scorching scorching heat. heat. Ano? Darating yung time, kasi babalik si Jesus, sasundayin tayo, hindi ka na magugutom. Sabi mo, hindi ka na magugutom. Hindi ka na magugutom. Hindi na tayo mauuhaw. Hindi ka na maiinitan. Di ba? Sino sa inyo naiinitan sa labas? Di ba? Dito naiinitan tayo, kahit naka-aircon. Ano? Pero darating yung time. Ano? Nakakatawa. Kasi buhay si Jesus. Dahil tinupad ni Jesus yung pangako niya. Pumunta siya sa lupa, nagkatawan tao siya, tinupad niya yung promise niya. Namatay siya sa cross, tinupad niya yung promise niya. Nabuhay siya maguli, tinupad niya yung promise niya. At meron pa siyang isang promise na gagawin. Ano? Babalik siya muli. Susunduin tayo. Isasama niya tayo sa kingdom niya. Ano? Doon sa kingdom niya, wala nang gera. Ano? Wala nang gasolina. Ano? Di mo na kailangan kumain. Di mo na kailangan uminom. No? Doon, ang gagawin na lang natin, magsaserve kay God. Day and night. Ano? Ano pa sabi niyan? No? Basahin natin. 1, 2, 3, go! For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Ano? Hindi ka naiiyak. Sabi sa tabi mo, hindi ka naiiyak. Hindi tayo iiyak. Ano? Ngayon, umiyak ka, umiyak. Ano? Kasi sa langit, wala nang iyakan. Iiyak mo na lahat dito sa lupa. Ano? Pag nalulungkot ka, pag naiinis ka, pag hindi mo maintindihan yung nangyayari, pag natatakot ka, pag sobrang bigat ng problema, umiyak ka lang. Ano? Sabi sa tabi mo, umiyak lang tayo. Iiyak lang No? tayo. Dito sa earth, umiyak ka lang ng umiyak kasi nga, pagpunta natin sa langit, wala nang iyakan. Ano? Ibig sabihin, masaya na tayo na. Wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang kaaway, wala nang manginginis sa atin, ano? Wala nang mga away sa atin, wala nang disappointments, wala nang mga yung mga nag-miss na expectation, wala nang frustration, wala nang takot, wala nang lahat yun. Ano? Yung plano ng Lord mangyayari hanggang sa dulo. Kasi nga, God is in control. Yun yung reason, kaya nagse-celebrate tayo ngayon. Yun yung reason kaya nag-worship tayo ngayon. Ano? Maring pangit yung nangyayari, pero in advance, nine-celebrate na natin. In advance, hindi pa bumabalik si Jesus, hindi tayo nalulungkot. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kasi babalik si Jesus, pagbalik ni Jesus, wala nang iyak. Pagbalik ni Jesus, wala nang hirap. Pagbalik ni Jesus, wala nang pagod. Ano? Kaya, hanggat kaya natin magsaya, hanggat kaya natin mag-worship, hanggat kaya natin mag-celebrate, magse-celebrate tayo. Kahit na malungkot, kahit madilim, kahit nakakalito, kahit may mga problema pa rin, kahit hindi maintindihan yung mga nangyari sa paligid natin, we can still worship God. We can still thank God. We can still serve the Lord. Ano? Kaya natin maglingkod sa Panginoon, kaya natin mag-celebrate kasi babalik si Jesus. Susunduin tayo ni Jesus. Ano? At syempre, babalikan ng Lord. Hindi yung mga nag-disobey, hindi yung mga nagre-rebelde, kundi yung kahit malungkot, kahit may problema, kahit may sakit, kaya pa rin mag-worship, kaya pa rin mag-celebrate, kaya pa rin mag-serve, kaya pa rin mag-obey. Ano? So,
while we are still in darkness, worship the Lord. While we are still in darkness, serve the Lord. While we are still in darkness, keep trusting, keep believing in the Lord. Ano? Yung mga frustration natin, magiging revelation. Yung confusion natin, magiging understanding. Maintindihan na natin. Darating yung time, yung mga sagot, mga tanong natin, masasagot. Ano? Darating yung time, yung kalungkutan natin, magiging joy. Yung takot natin, magiging joy. Darating yung time, lahat ng mga hindi natin maintindihan na natin. Ano? Pagbalik ni Jesus Christ, lahat ng tanong mo, itanong mo. Hello? Ano? Siguraduhin mo lang na pag bumalik si Jesus, kasama ka niya. Ano? So, parang hindi mo naintindihan yung ibang mga tanong mo, hindi pa nasasagot yung ibang mga tanong, okay lang yun. Pero maniwala ka kay Jesus para pag nagkita kayo ni Jesus, masasagot niya yung mga tanong. No? Ano ba, Lord, bakit mo inalam na ganito mangyari sa life? No? Masasagot na yun ni Lord. Bakit may mga pinanganak na hindi normal? Bakit may mga bata na na-abort? Bakit may mga bata na pagka pinanganak, patay na? Bakit mo inaallow yung Lord? Bakit mo inaallow yung gera? Bakit mo inaallow si Hitler? No? Tanong mo lang sa Lord. Sasagutin lahat ni Lord yun. Pero ngayon, kahit hindi pa sinasagot ang Lord, kahit hindi mo pa naiintindihan, mag-worship ka sa Lord, mag-obey ka sa Lord, maniwala ka sa Lord. Ano? Darating yung panahon, dahil naniwala ka ngayon, dahil sumunod ka ngayon, dahil nag-trust ka ngayon sa Lord, yung mga tanong natin, marireveal yung sagot, maintindihan natin, mapapalitan lahat ng lungkot natin na joy. Ano? Sige, tayo lahat. Ano? Ano yung nagbago doon sa panahon ni Mary Magdalene? Nung pumunta siya doon sa libingan, ano yung nagbago? Hindi nagbago yung paligid niya, madilim pa rin. Ano? Hindi nagbago yung mga circumstances niya, pwede pa rin silang mapatay, pwede pa rin silang hulihin. Pero ang nagbago, nakita niya si Jesus. Na-encounter niya si Jesus, kinausap siya ni Jesus. Ano? Sa life natin, pwedeng hindi magbago yung situation natin. Pwedeng hindi magbago yung environment natin. Pwedeng hindi magbago yung problema natin. Pero ang mag-change ng lahat ng mga, ang change na may stress natin, na-encounter mo sila. Nakilala mo si Jesus. Nagkaroon ka ng relationship kay Jesus. Naniwala ka kay Jesus. Nagtiwala ka kay Jesus. No? So minsan, kahit nandun tayo sa panahon na madilim, hindi natin naintindihan, yung mga situations tayo na hindi natin maunawaan, bakit inaalaw ng Lord, bakit may mga tanong tayo na hindi na sinasagot ng Lord, bakit may mga prayers tayo na hindi dinidinig ng Lord. Pero maniwala lang tayo, when you're frustrated, believe God's plan is better. Because sabihin mo, God's plan is better. God's plan is better. When you're confused, trust that God is working. Ano? Sabi mo, God is working. God is working. No? When you're afraid, pag natatakot ka, believe God never leaves me. Sige, sabi mo, God never leaves me. God never leaves me. God prepares a good future for me. God prepares a future for me. Yan. Sige, pray tayo. Pray tayo lahat. Kung meron ka mga situation ngayon, kung nando ka sa darkness, meron kang dinaramdam, meron kang problema, ano? Nararamdaman mo, nalilito ka, napoprostrate ka, may mga nangyayari na hindi mo na-expect, may mga questions ka sa isipan mo na hindi nasasagot, tingin mo yung future is uncertain, meron kang mga takot, ilapit mo lahat yan sa Lord. Ibigay mo lahat sa Lord. Sabi mo, Lord, sabi ko sa Lord, Lord, binibigay ko po sa inyo yung mga frustrations ko, binibigay ko sa iyo, Lord, yung mga confusions ko sa life, binibigay ko sa iyo, Lord, yung mga fear ko sa buhay. I am in darkness, I am confused, hindi ko alam yung nangyayari, ang dami kong tanong sa isipan ko, ang dami kong kinakatakot, ang dami kong uncertainty sa life. Pero Lord, binibigay ko sa iyo ngayon lahat. Binibigay ko sa iyo, Lord, yung mga bagay na to this morning. And I'm believing, Lord God, we are believing your plan is better. We're trusting, Lord, that you are still working sa panahon na to.
You're believing, Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pinapabayaan, you have never left us alone. You're preparing a good future for us. Naniniwala kami, Lord God, your plan is better. Naniniwala kami, Panginoon, you are in control, your plan will prevail. Kung yung plano mo, yun ang mangyayari. Pagdating sa dulo, Panginoon, makikita po namin, Lord God, papalitan mo yung frustrations namin ng revelation, papalitan mo yung mga confusions namin ng understanding, ng answers, papalitan mo yung mga fears namin, Lord, mga sadness namin, Lord, ng inyong joy. Thank you for loving us. Thank you for your mercy and grace. Thank you for dying on the cross for us. Thank you, Lord God, that we have been resurrected. Naniniwala kami, you are alive. At hindi ka na mamamatay ulit. Death no longer has power over you. And dahil nabuhay ka pag-uli, Panginoon, kami rin, kahit kami mamatay, mabubuhay din kami. Bubuhayin ko din kami, Panginoon. Naniniwala kami, susunduin mo kami, babalik ka pag-uli, at makakasama ka namin forever in your kingdom. We will serve you day and night in your kingdom. In your kingdom, wala nang iiyak, wala nang magugutom, wala nang mapapagod, wala nang maghihirap. Thank you, Lord God. We honor you and we love you. We will worship you, Lord God. Kapag hinihintay namin yung muli mong pagbabalik, we will keep on serving you. We will keep on obeying you. We will keep on loving you. We will keep on worshiping you, Lord God. We will keep on celebrating yung ginawa mo sa cross and yung resurrection mo. Thank you, Lord God. We worship you, we honor you, and we love you. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige po, bigyan natin yung pinakamalakas na palakpak sa Lord. Sige, pinakamalakas. Praise God.